this morning and this Sunday we celebrate our Happy Father's Day. So kindly greet your father if you haven't yet greet your father this week or last week. But I think he is worthy to be greeted this morning. Happy Father's Day. If you can stand the word "I love you, Dad" or "I miss you, Dad," then that will really help us. Dawaton nga pinalangga ko ninyo. Inay niyo mga kapatid, pinalangga. Namo mo mga papa. Mga papa, ay muntan karon tagal niyo tanan. I hope na padayon niya hapon, bisa doon sa kahabo ang kinabuhi o sa kalisod ang kinabuhi. Fight lang ta. Amen? Amen. Let me pray for all the fathers this morning, and as we continue our lessons and our, hearing from the message of the Lord, let's pray first and ask the Lord for strength and wisdom for all the fathers. Father, we would like to thank you because until this morning, Lord, we are gracious. You are gracious to us, and you have given us this life. You have given us strength, Lord, for all the husbands who are working very hard. And for all the husbands here in NCF, Lord, I pray, continue to bless them, strengthen them, and give them the courage, Lord, to stand for their house, Lord, for their homes, for their family, for what is right. And Lord, I pray, speak to them, speak to us. Give us the authority, the power, and the love, the patience, everything, Lord, the all aspect of a husband, Lord, to take care of our family. I would like to thank you, Lord, for giving us, Lord, protection, leading your children here in NCF, Lord, leading all the men, Lord, here in NCF, worshiping your name. May our desire, Lord, be answered. Tubaga ang mga patampo, Ginoo, that we may bring all the fathers, Lord, ang mga papa na wala pa diri nagtuon sa imo madalanan hindi kanino. One day, Lord, I pray and I ask that there will be a lot of men here in NCF who are standing for what is the true and at the same time what is righteous. Father, lead us, strengthen NCF, and may we see in the future, Lord, that there will be a lot of men, Lord, who are going to stand for you. Because the world needs men, Lord, to run a city, run a community, run a family. And let it be happening. This we pray, and this we ask in Jesus' name. Amen. Speaking about father, you see, there is something sa mga papa na very amazing. Very amazing. Why? Because kami lang ito makaabri o garapon. Murag halos ng mga babae, mabalik na lang ang nao. Mabalik ang nao? Lain na ng nao, hindi yung kaabri yung jam. Pero ang mga lalaki, hatagan ng video, gagahog sa gina supernatural na makaabri yung jam. Kami lang yung makaabri. At the same time, kami lang ito makakaroon ka. Speaking once again, dili tanang lalaki, no anak, pero in general, daghan kayo mga lalaki, mga kusugal din siya. We're built for what is tough. So, mabatayan ninyo halos ang trabaho namin nasa mga pato, mga dahil din kayo. Because God created men to do hard work, especially ang mga buildings. They said, without men daw, wala yung mga buildings karon. You cannot see a lot of buildings na dako because only men can handle hard works. You see, after a father do a hard work, he comes home and he give all his strength no nakuha, and then he was paid off. Dalo niya ang kwarta dito sa pamilya, ipakaon niya, ipamalit sa dapat niya na ihatag sa family, right? And here's the truth. We have done the most difficult things, and then we give you katong pinaka-slight na lang, kaya na lang sa pamilya. Like maglaba, maghugas,
nilhi, gamay na dyan ang gihatag nato sa family, wait, pero sa panahon mo ang hard work na sa bana. Na kung balik na sa inyong pamilya, kung ang asawa na ninyo kinahagukan nyo kayo, well then it doesn't sense para sa inyo. Pero in general, kadaghanan yun lahago ang mga bana, gihatag nila na libre sa ilang mga anak, sa ilang asawa, ang tanan niya. Naghinay nila na nahibilin, hindi na kaayo ang kalisod ang trabaho sa pamilya kaya di trabaho na daan sa amahan. Now, the Father in heaven, He called Himself Father. He did all the hard works. He created the heavens and the earth, and then He died for it. Nagpanansang siya, nagpasampa siya, nagpasumbag siya, i-crownan siya of thorns, idulog ang iyang kilid, namatay siya, and He did all the hard works. And after all the hard works, He gave to us, His children, ang pinaka, hindi naman sayon, pero kaya na natin. It is called gift. Ang amahan ng naglisod, para pag-abot sa tuwa, di na kayo anak kalisod. Now, our Heavenly Father have done the hard work. And He gave us something na kaya na natin. And this morning, let us continue to look at verse, chapter 2 of Ephesians. It says once again, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. Diklaro ni Paul diha nga ang grace o ang faith are not from ourselves. Dili gikan sa tuwa. He proved it in one verse. He says, for it is by grace you have been saved through faith, and grace, this is not from yourselves. Asa gikan? This is a gift from God. You see, God's grace is a gift, your faith is a gift, God made the hard work na ang gihatag niya sa tuwa, ang kaya na lang nato. Why? Why wala kita nahimo? It's because once again, God doesn't want us to work because He wants us to be humble. Because the moment na muhatag ng effort, then we can boast o di ganahan ng Ginoo manghinang. So this morning, I entitled the sermon, Salvation is Received, Not Achieved. Now, the word has a very different meaning. When we say receive, dawaton lang mo. And when we say achieve, ipaningkamutan din mo. Well, to tell you this morning, Ephesians chapter 2 verse 8 tells us that salvation ang imong kaluwasan, nga makaimong kakaunaan, ang padungog ka sa langit, it's not because you work hard for it. No, you haven't. You just receive it with joy. And God tells us this morning, your salvation is not achieved. I gave it to you free. Just to clear out, basic, ma-misinterpret ang tibok sermon. God made the hard work. No? God take all the pain just to give us a free salvation. Why? Wala free man ang salvation. Kaya hindi man panghingusgan, pastor. It's because something is what naapalhibilin. After salvation, after naluwason niya gikan sa kasalanan, sa atong kamatayon, sa atong mga future kasala, after that, naman may mahibilin, wala mo takuhaon din sa Ginoo, okay? Nito ka sa kuha, kaya kuhaon din na nagaling din na kasalangit. No, it's not dili na maway atong story karon. Kaya pagkaluwas na ito, nahibilin pa tayo sa kalimutan. And God knows na kung dili ka niya luwason for free, niya magkinabuhi pa niyo kaaning kalimutan na nalisod kaayo. Grabe mo dyan kalisod ang iyong kinabuhi. Imagine, lisod pa ang mahimaluwas, lisod pa niyo ang kinabuhi sa kalimutan, wala na naibilin sa imo ha. Sa gula pa na sa Mobile Legend, triple kill. Or, I would like to know. Patay ka ayo ta. He knows that. Imagine, lisod ka ay mag-save. Imagine na ay teaching na kung makasala ka karon, kunya dili ka maampo, kunya gabi niya mamatay ka, maurong ka.
Lisod ang teaching na gitrabahoan nato ang salvation. Imagine, katrabaho na ka sa iyong salvation, katrabaho pa ka sa kalibutan, nakapoy kaayo. Triple, double killed ka, makaigsunan. And God knows that. That's why He gave us the free gift of salvation so that ang atong trabaho ko, nagkakapoy na lang ang kalibutan. This is how He says it. He said, in this world, you have troubles, but take heart, because I have overcome the world. Kabalungis mo si Jesus, lisod ang pagkinabuhi ng kalimutan. Niya lisod pag niya ang pag-save sa luwa. Pagkawala na naman sa'yo pagulungan ng kinabuhi. So that's why, brothers and sisters in Christ, I hope you will observe this and you will take joy. Salvation is received, not achieved. Amen. Amen. Buhay na tayo. Wala ka may pakpak kaya sa Ginoo. Mag-ihapan mo. Marami tayo sakit ng mga tao na kita ganahan. Libre. No, bayaran na ako ni. Ano na yung mukha ka sa mga imo na no? Uy, ulo sa ito. Bayaran na ako ni. Ano ka? Ano? And it affects our faith. No, na ikaw may nipun sa to. Mayroon ko sa imo. Magwali ko sa imo karoon na salvation free. Mayroon sa mga pastor. No, it's a big insult to God na bayaran mo ang gihatag niya na libre. So please, receive faith, I receive salvation free. And this morning, let me inspire you. Let me share with you 3 of those how to receive it as free. Sometimes, ang mga tao karong hindi na kayo, kamao pa kung sa mo receive free gift. Kamao pa ba? Mo hindi na yung magpapal, kamata na doon siya. Kamao pa ba ka mo receive of free? Unang mamayad ka patanan karon. Kamao pa ba mo? Na yung mga free na sa inyo, di mo na mo iba yung nanakot niya eh. When there is balik sa pickleball, naman may ginahimo sa pickleball na murag ginapasalamatan na mga magdula sa mua. Ginaanahan mo sila na, Sir, kay sige pa magdula diri sa LCF, nakataman mo sa ministry, tulong lang ka oras na inyong ikuha ka ron, hatagan mo na kung 1 hour for free. Imagine ka, imbis mo yung sila, yes, thank you, Pastor. No, may gusto ko, ay, gusto naman, Pastor, may business na. I don't know kung kamo, anak pa ba mo, pero dili, bala kayo si Gianni, gusto nyo siya free. Okay na eh. For free, madawat pa ba ninyo ang free karon? And if madawat pa na ninyo, sayon lang sa inyo ang Panginoon. Salvation is mine because it was given for free. But if you look at it, na bayaran, isod kayo ang salvation. So allow me this morning to inspire, to encourage you, and even to give you how to receive it for free. Or sometimes suduan sa tapaon sa manawang o free gift. Let's begin. Number 1, I personally believe that salvation is received, not achieved. How are you going to receive it? Receive it as an act of dependence. Kung dawaton galing nimo ang imong salvation gikan sa Ginoo, you are simply saying, receiving is like acknowledging that you cannot save yourself. It is a declaration of complete dependence upon Christ. Kaya kung mudawat ito sa free gift ni Jesus, ay, amin ni Jesus, ay, amin na, thank you. Katong mga tauhan na nakabalo siya sa iyang kagalingon, na di siya kasave sa iyang kagalingon, and that's why he received it for free. Ang pinangalamig ay di man dyan ko kaluwas sa kagalingon. But for those na hindi kaya dawaton ang salvation for free, bayaran din nila. Kaya nagtuo sila na kaya nila ma-maintain ang salvation. But I tell you, one time or 3 hours from now, you are feeling safe. Pero usahan dali ka, moment of time, na yung mga panahon niya, nung ka, save by Diyos ko. You see, bumps kaayo ang Christian life. That's why if you will receive ang declaration sa Ginoo for salvation, you are depending your salvation to Him, not to your effort or your strength. No one in their right mind will refuse help coming from someone who can. Di ba? Wala may karong na tao na naimuhatag na help for free.
Mingon pag hindi ko, for free man na. Kung naka sa tarong niyo, manghuna-huna. Dawato niyo kay kabalo ka nga naglisod na kayo, kay naghatagan ka for free. And then, pagdawat niyo, kayo ka, thank you. No one in their right mind, wala'y tarong na tao mo reject sa free na salvation. It means kung gi-reject niyo na, kabuhan mo say next sa word na right in mind. Now, Pastor, how did I know nga kanang itong pausa man ako kung na-receive ba dyan ako tinunanay na gift or i-receive na ako salvation kay i-achieve na ako. Pausa na ako mahibalaan. You will know it because if you still struggle with doubts about your salvation, kung saan mo karoon di pa kayo ka-sure, bago kanon ka malangin sa kamamatay na ang butaga, si Jesus na rin bahala na. If na-doubt pa ka, if you still struggle with doubts about your salvation, perhaps you haven't not yet fully embraced it as God's gift, received by faith and not earned by works. And if until today, inside of your mind, there is a lingering word, nagsige ka ni pangutana, how many good works are enough to gain salvation? Kung sige kahapon niya, tuyog-tuyog sa iyo una, kumusta na kahapon yung status sa Ginoo, no? Nakahimo pa ko sa maayong gusto niya. Pausa na kung mahibalaan nga enough is enough. Kung maunay pirminasin mo una, every time na mo fail ka, every time na mangutana ka sa inyong salvation or kanay na mangutana ka sa inyong salvation, yung wala kay sure, it means wala nyo nagidawat for free. Gibayaran na ninyo o gi-achieve na ninyo. Kaya naman, di man ka sure, kaya wala na ninyo gidawat for free. There's a video that I would like to show you kung saan ang pagdawat for free. Tudloan ka aning video ha, ayaw kung sound ko, okay na akong sound diha. Kung makapagawas kung sound dili, hold mo, tarong lalim. Dili ang sound sa kong video. So ayun daw na to. Wala yun. Ay, ganito lang po ang bata. Wala. Anyway. Actually, ang video, nagtulog sa tuwa na ang papa, nagdala siya ang gift. O niya, ang unang gift niya, gibutang pink na car para sa babae. O niya, gitaguan niya gamay ang blue na car dito sa side na makitaan sa bata na babae. Yan na siya doon kabuk anak, lalaki o babae. So paggawas sa bata o babae lalaki, ang unang nakakita ang babae sa car. Wow, thank you! She jumped up, nag-drive niya. So ang bata na lalaki, nalipay pa siya para sa iyang sister, pero nagbuon siya, ano akong sister lang na gift. So medyo gulang niya, na umiyan na. Pero ang iyang isuon sa tangan, nagpadala sa car, nasalipit niya sa iyang mata, kita niya, ang car na blue. Yung siya, what's that? Paglili sa bata na lalaki, oh! Ako asakti! Instead na hawin niya ang sakit niya dahil nilili siya sa iyang amahan, wasa niya hawin niya ang gift, kung nilaya siya sa iyang amahan, let me show you the picture sa walay sound. Kung sila yung tabo, siguro ma-understand, siguro yung sa action lang. This boy is bad kasi the sister niya See, wala nang sakyan. What happened is that may adto siya sa iyang amahan, umingon siya, thank you. I think that's the real story. That's the gratitude of receiving a gift. You know that you are saved, pero wala nang embrace sa ang saved. Dagan ka sa amahan, umiyon ka sa iyong amahan sa langit. Lord, thank you for that salvation. I think we need to learn from that boy kung saan tinuod na pag-receive o gift. Ang problema natin sa pag-receive sa itong gift, unahon na itong gift. Inuan na lang na kumihatag. Thank you. The real gratitude, always saying thank you to the one who gives, not to the gift. So this morning,
If you want to embrace salvation, tell it to yourself. Thank you for the gift. Thank you because I did not work hard for it. It's not my effort. It's yours. Lord, thank you. Hindi mo kapal kung sa'yo na siya. Ay malaman natin ang karoon. Hindi malangit. Life application, brothers and sisters in Christ. Trust God's word. When He says that it is a gift, it is a gift indeed. Rest in the assurance that God can apply. When Paul says it is not coming from you and it is not by your works, it is a gift of God, let's trust that word. Lord, salamat. Tuuhan ako ang ingon ni Paul that salvation is a gift. Second, let me show you how to receive a gift. Second, receive it without trying to repay it. When you are receiving gift from the Lord, when you receive the salvation of the Lord, please do not think even in a single moment na bayaran ang Ginoo. No, na yung mga problema na nakita na ko ang theology, kay pagkakaroon na ko ang idako, dyan kaayon ang root cause. Nano natin feeling dito mabayaran din na ang Ginoo. Lord, dyan ko may lord na kung di na ko mabayaran ng imong free gift. Kung kailangan dahil salvation, ihaka ka mo sa mga for free, pero kinahanglan siguro na mabayaran na. The truth is this, you can never repay the debt Christ paid dito sa cross. None of us can do that. The proper response to grace is gratitude, not compensation. Di mo mabayaran si Jesus. There were people who tried magpagunal sa likod, magsakarga o cross, sabi na, di-ayon, magparilya for many years. We saw it. Pero katugayan, nakita ninyo, na yung mga bugoy ng bisita ng walang alcohol, ang mga sama, yan na ay magbinuang. O sige, sa Jesus. Ginawa ang cross, di karate sa dito. Because as human as we are, we cannot do what Jesus had done at the cross. Unya ibayaran na to siya. You cannot outpay God. What He has done at the cross, dili mo mabayaran. And that's why, please receive it by how the gift goes, not by how you manage to pay it. Dili punta bayaran. The idea, I must maintain my salvation or else I will lose it. Napabalan sa kuha. I personally and I think na nakapalisan ko kadaghanan. I think may kinahanglan ma-maintain din ako salvation. Asay simba rin, asay prayer meeting, asay ampubig, asay hatag di, hatag tanan. Asa man ang Lord, kulang pa ba? Gusto dyan ako ma-maintain ng salvation. You know that it came from the word indulgence. And it has a very deep root sa Pilipino nga culture, sa mga sa simbahan. Kung nakadungog mo aning word na indulgence, mo ni gigamit, i-research na ko, dako pa ay grupo na simbahan din sa Pilipinas, nga nagkatungog yun ani, nga naay plenary indulgence. What does it mean? When I search what does it mean, a plenary indulgence is a grace granted by the church. Ang church ang muhatag o grasya. Dili ang Ginoo Jesucristo. Nagtuo sila na sila'y gahom, na sila'y muhatag o judgment is a grace granted by the church that removes all temporal punishment due to sins that have already been forgiven. Ang kaninga church, nagtuo sila na sila mismo makahatag sila o pagpasaylo sa mga tao. Di lang nakungan na simbahan, but they believe na sila'y makapasaylo nimo kung muhatag kang indulgence. Ano ba sa indulgence? During the Spanish colonial period, giving money, land, or goods to build a church was known as making a pious donation or creating an endowment. This was deeply tied to the concept of indulgences, as donors believed these physical sacrifices would directly shorten their time in purgatory and earn them spiritual merits. Nagtuo sila na
na kumahatag sa nagyuta o idulit na ako sa simbahan ng yuta. Hala ka. Imbis na ako sa pagkatuyo kay bandito kay mga tao, dali ako panahon dito niya malangit din ko. Ngo'y tudlo. Mo nang dagan tayo mga ka. Tigulang na sa una, mag-donate sa ilang mga lan. Muhatag mga bisatusa sa simbahan. Because they were taught na mabayaran ang salvation. And you know what? It creeps inside our veins hangtod karon. Madumog gihapon na natuon na mosunod sa pangunahon na bayaran siguro na ako ang gift sa Ginoo. Di siguro na for free. Samot na ni, dili din niya to ang kultura, ang utang na loob. Amin na ito, maayon na siya, no? Ano siya maayon? Actually, nagbuhat ani ang pre-colonial nga nag-conquer sa tuwa, nagitudluan nila utang na loob para kung sa'y nahimo nila sa tuwa, magkamangta na bahusan sila. So brothers and sisters in Christ, naigitudlo ang Bible aside from utang na loob, di iniiyak sa Ginoo ang utang na loob. There's a story about a man who had death sa iyang king. Big death. Grabe na kung kaya iyang utang. And there was a time, nagdala na siya at tumbangan sa king, pakyong nakakaiwala kay bayan-bayan. Pero siya, Lord, please, give me some time para mabayar ka ka. Nalumoy ang king and said to him, okay, di ka kapatyon, ipapas ko kinakutang namin mong utang. Wala na, it's a gift, papas na. Di ba manipayo siya ni gawas? Yes, papas na ako ang utang. And here's the problem, the story tells us, pagkakita niya sa tao na nakakutang sa iya, gamay ra, gikwilyuhan niya, gidrag niya, mura nagsan ko sa banak. Sa Sally. Gidrag niya, kung ina niya, bayar ko kung hindi ipapriso ka ka. Wala ko ipabayad ka ng sir, pwede ba katagan ko yung panahon gamay? Ipapriso yun niya. And he was the ungrateful nga tao sa story. And God, and the king was so furious na siya kuha at tumalik ng pamana. Ipasaylo na po siya, hindi siya papasaylo sa oka. So brothers and sisters in Christ, this is indulgence. But the Lord, He gave it for free. Pero di na ito kayang abi na ito, pabayang ng bid na ito. Paul teaches us, owe nothing to anyone, please. Ayaw mo pangutang sa uban, or wala mo dapat utang na loob sa uban. Brothers and sisters in Christ, na mo ihatag na ako, palangga ng kayo ko ninyo. Hello? Father's Day meron. Kaya palangga kayo ninyo, bisag kung sa'y ihatag ninyo sa kuha, bisag ka itong sports car na red, wala ko'y utang na loob sa inyo. I'll tell you the truth. Hindi ko gusto makautang na loob sa inyo kahit dili na teaching ni Jesus. Owe nothing to anyone. Bisag nanghatag pa sila sa imuha. Kung kinsa may nagtabang sa imuha karon, wala kay utang na loob sa ilahan. Usahay di pangayo sa Ginoo siya, except for your obligation to love one another. That's the teaching. Dili ka to kay, kung sa magunamay pa naman ko na hospitalize ko, sila din ay nagbayad sa akong hospital, wala karon, kayo dyan ko nga tabangan, ko na po sila, mahabala na hindi kong main, nila bahala kung binuangan ko na. No. It's not coming from the Lord. The one who did it, katong nagtabang sa imuha, wala siya huna-huna na mubayad ka. If he is truly a child of God and he knows his teaching, owe nothing. Wala tayo utang na loob sa bisag kinsa, except for loving one another. Now, kay tabangan ng kunimo, tabangan sa taka, not out of utang na loob sa imuha, tabangan sa taka kay na love ka, hindi mo tabangan. Katong utang na ko sa mga papas na. Aray! Ako na po. That's why din sa simbahan nagtudlot siya ko. Na kung naay magutang, ayaw siya igla na, pautanan ka ka. Ayaw. Kaya nga na makabubahin mo ng relationship. Rather, minong kag 5,000 na kayo muhang pangayo sa kuha, pero wala siya ka pahulang sa imuha. 500 lang. And it is not for you to pay. Imo na na as a gift.
Kung na kay 5,000 na sakit sa inyo ha, hindi na niya bayan, why not? Hindi mo po siya kapasagdan sa Ginoo. So do not owe anything sa mga brothers except for love for one another. And if you will do this, if you will do that, you will fulfill the requirements of God's law. Wow! See? Naraman din yung teaching. Hindi niya dapat magutang na loob, but rather pay it by love. And if you do that, nahimo kita sa pagbuton sa Ginoo. But once again, let me go back to some indulgence. If you're going to pay the Lord, and let's look up this life application ko. Kung saan ako ni Pastor ma-apply sa mga kinabuhi, kaya ito mawala na ginang word na utang na loob sa pagpatulingon. Our worship Sunday, kaya itong pag